Welcome sa ating munting YouTube channel. Please support my videos. Comment, like and subscribe po mga idolo. Maraming salamat po. Story present. Super Devo Uling System. Kabanata 1041. Naturally, kung kinuha niya ang Immortal Fountain Spring at ipinagpalit ito ng malaking halaga ng cultivation resources, ang pamilya ni Yezuan ay makakalusot sa spirit disaster at ang kanilang habang buhay ay aabot sa 150 taon. Ito ay mas kapaki-pakinabang kaysa sa direktang pagkonsumo ng Immortal Fountain Spring. Oh, mag-ingat ka, young master. Paalala muli ni Luoluo. Okay, tumango si Yezuan. Siya ay patuloy na sumulong sa isang tuwid na linya at hindi nagtagal, nakagawa siya ng isa pang pagtuklas. Ang mga natuklasang ito ay pawang mga bangkay. Lahat sila ay pinatay sa isang welga muli sa parehong paraan, ngunit ang mamamatay tao ay iisang tao. Tiningnan ni Yezuan ang mga bangkay ng mga gumagala na magsasaka at muling nang inig ang kanyang puso. Mukhang sinusubukan din ng mamamatay tao na nakawin ang mga kayamanan ng iba. Hindi napigilan ni Yezuan na dilaan ang kanyang mga labi, dahil sinusubukan ng kabilang partido na nakawin ang mga kayamanan ng iba, kung gayon maaari siyang maging mangingisda muli. Parang hindi pa siya nakapatay ng isang 5th grade spirit disaster expert dati. Sa ilalim ng sitwasyon kung saan ginamit niya ang kanyang mga trompeta, napakalakas pa rin niya. Gayunpaman, dahil ang kabilang partido ay nagawang agad na pumatay ng isang 5th grade spirit disaster expert, tiyak na mayroon siyang kakayahan. Nahulaan ni Yezuan na ang kabilang partido ay malamang na natuto ng ilang makapangyarihang martial technique para makalusot sa puso ng kaaway sa isang palihim na pag-atake. Dahil ang universe rings ng mga bangkay ay inalis, si Yezuan ay hindi nanatili at nagpatuloy sa pagsulong. Hindi nagtagal, may nakita pa siyang ilang bangkay. Ang mga bangkay na ito ay pinatay lahat sa isang welga rin. Habang patuloy siyang umaasenso, nagsimulang tumibok ng marahas ang puso ni Yezuan. Bagamat mayroon siyang perceptive eye at insight eye, nakaramdam pa rin siya ng matinding panganib. Nang makasalubong niya ang 13 alon ng mga bangkay, sa wakas ay nakita niyang muli ang figurang iyon. Ang mahiwagang mamamatay na iyon ay wala sa kanyang larangan ng paningin at mabilis na kumikilos. Shes, hindi nagsalita si Yezuan at direktang sinisingil. Dahil ang kabilang partido ay pumatay ng napakaraming tao, dapat mayroong maraming kayamanan sa kanyang universe ring. Oras na para maging mangingisda si Yezuan. Ngunit hindi nagtagal, muli niyang nakalimutan ang misteryosong pumatay. Ang bilis naman, hindi nakaimik si Yezuan. Dahil nawala na naman siya ng target, wala siyang choice kundi sumuko. Ang Immortal Fountain ay mas mahalaga pa rin. Gayunpaman, pagkaraan ng ilang sandali pa, nakatagpo siya ng isa pang grupo. Sa pagkakataong ito, nakatagpo si Yezuan ng kabuuang 30 katao. Ito ang pinakamalaking grupo na nakatagpo ni Yezuan sa ngayon. Boom! 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 Sa sandaling iyon, ang grupo ng mga tao ay nag-aaway. Ang target ng labanan nila ay ang misteryosong assassin na iyon. Isang taong nakikipaglaban sa 4 na eksperto ng 5th level spirit disaster. Nagulat si Yezuan. Kung siya iyon, maaari niyang harapin ang nag-iisang 5th grade spirit disaster expert. Gayunpaman, imposible para sa kanya na harapin ang 4 na eksperto sa 5th grade spirit disasters ng sabay. Kahit anong mangyari, nagpasya siyang pumunta at tingnan. Ang labanan sa hinaharap ay napakatindi, at ang mga hiyawan ng paghihirap ay patuloy na maririnig. Ginamit ni Yezuan ang kanyang Eye of Revelation para mag-imbestiga habang nagmamadali siyang lumapit. Bago siya makarating, marami na ang nahulog, kabilang ang isang eksperto sa 5th grade spirit disaster. Napakarami sa kanila na kumukubkob sa isang tao, ngunit sa halip ay pinatay sila. Marunong ba silang maglaro? Gayunpaman, napansin ni Yezuan na ang bilis ng mahiwagang assassin ay bumaba. Malamang, nasugatan siya. Buti na lang nasugatan siya. Hahayaan ko muna kayong lumaban hanggang kamatayan bago ko kayo mahuli sa isang iglap. Palihim na lumapit si Yezuan. Gayunpaman, habang papalapit siya, naramdaman din niyang may mali. May naramdaman siyang pamilyar na aura sa unahan. Pwede ba? Nanginginig ang katawan ni Yezuan habang agad siyang sumugod. Noong una, gusto niyang magmasid mula sa malayo at patayin ang kanyang daan kapag tama na ang oras. Gayunpaman, bigla siyang may naisip.
Ang misteryosong assassin kaya ay isang taong kilala niya. Sino ka? Isang dagandong ang pumasok sa tainga ni Ye Zuan. Isa pang eksperto sa 5th grade spirit disaster ang nahulog. Kasabay nito, sa wakas ay lumabas si Ye Zuan sa kagubatan. Sa sandaling ito, madilim ang kanyang mukha dahil sa isang pamilyar na tao ang kanyang nakita. Feng Wuchen, bumulong si Ye Zuan habang nakatingin sa puting figure na nakikipaglaban sa mga eksperto ng 18 demonic castles. Tama, ang misteryosong assassin na maaaring agad na pumatay ng 5th grade spirit disaster ay si Feng Wuchen. Gayunpaman, hindi suot ni Feng Wuchen ang kanyang bakal na maskara sa sandaling ito. Sa halip, ipinakita niya ang kanyang tunay na anyo. Marahil ay dahil sa madalas na inaatake ang mga bangkay ng aswang kamakailan. Nakasuot ng bakal na maskara, hindi ba't isa siyang ghost corpse ng Corpse Ghost Daoist? Hanggat tinanggal niya ang kanyang bakal na maskara at hindi nagsasalita, sinong mag-aakalang isa siyang bangkay ng multo? Bakit nandito rin si Feng Wuchen? Baka naman alam din ng Corpse Ghost Daoist ang tungkol sa Immortal Spring. Nagulat si Ye Zuan. Noong una niyang nakilala si Feng Wuchen ay nasa 4th grade spirit disaster lamang. Pero ngayon, nasa 5th grade spirit disaster talaga siya. Gayunpaman, hindi yun ang labis na ikinagulat ni Ye Zuan. Dumaan si Feng Wuchen sa mga tao sa kanyang puting damit. Anumang isa sa kanyang mga pag-atake ay napakalakas. Ang sword aura na kanyang pinakawalan ay nagulat maging si Ye Zuan. Hindi yan ang perfect sword aura. That's the union of man and sword. Nilunok ni Ye Zuan ang kanyang laway. Naintindihan ni Feng Wuchen ang union of man and sword, kaya naman napakalakas niya. Ngunit hindi ngayon ang oras para alalahanin iyon. Si Feng Wuchen ay nasa ilalim ng utos ng Corpse Ghost Daoist. Wala siyang nakikilala. Kung may pagkakataon siya, tiyak na papatayin niya ako. Nag-alinlangan si Ye Zuan. Nagdadalawang isip siya. Dapat ba siyang gumawa ng hakbang? Kung ginawa niya, aling panig ang dapat niyang tulungan? Kung lalabanan niya si Feng Wuchen ng mag-isa, tiyak na magiging mas malakas si Feng Wuchen. Kung tinulungan niya ang nasugatang Feng Wuchen na harapin ang 18 demonic castles, ano ang gagawin niya kung magpalit ng panig si Feng Wuchen? Gayunpaman, kaibigan niya si Feng Wuchen. Hindi niya kayang tulungan ang 18 demonic castles, tama ba? Sa lakas ni Feng Wuchen, hindi dapat maging problema ang pakikitungo sa 18 demonic castles. Ngayong nasugatan siya, gagamitin ko ang Eye of Control para kontrolin siya pagkatapos ng labanan. Agad na gumawa ng plano si Ye Zuan. Ngunit ilang sandali na lamang bago hinarap ni Feng Wuchen ang natitirang dalawang eksperto sa disaster ng espiritu sa ikalimang baitang. Kaya, may kailangang gawin si Ye Zuan. Nasusunog na mata. Ginamit ni Ye Zuan ang kanyang Eye of Heaven kay Feng Wuchen para pahinain ang kanyang paghahangad. Siya ay nasa 2nd grade spirit disaster lamang, habang si Feng Wuchen ay nasa 5th grade spirit disaster. Higit pa rito, nasa likod niya ang Corpse Ghost Daoist ni Feng Wuchen, kaya hindi ito madaling kontrolin siya. Kaya, kinailangan niyang pagodin siya. Tinamaan ng Burning Eye si Feng Wuchen at kumunat ang noo niya. Napansin din niya si Ye Zuan, ngunit si Ye Zuan ay nasa 2nd grade spirit disaster lamang. Ang banta niya sa kanya ay mas maliit kaysa sa kaaway na nauna sa kanya. Let's go! Naintindihan ng brat na ito ang union of man and sword. Napakalakas ng kanyang mga pag-atake. Hindi siya isang taong kaya nating harapin. Sigaw ng isang 5th grade spirit disaster expert. Sa isang iglap, ang mga natitirang tao ay nagkalat at naglaho sa kagubatan. Si Feng Wuchen ay nakipaglaban sa 12 ng mga tao ng mag-isa at ipinagpalit ang mabibigat na pinsala para sa buhay ng dalawang eksperto sa disaster ng 5th grade spirit. Bagamat siya ay nasa dulo ng kanyang lakas, hindi siya isang taong kayang harapin ng mga taong ito. Kabanata 1042, Mamatay. Tumingin si Feng Wuchen sa taong nasa harapan niya at nagpakawala ng paus na dagandong habang nilalaslas niya ang kanyang espada. Isang sinag ng sword light ang tumagos sa hangin at pinalipad ang eksperto na nasa 5th grade spirit disaster. Ang isa pang disipulo ng Sect of the God of Ghost ay agad na tumalikod at umalis. Hindi hinabol ni Feng Wuchen ang taong iyon. Sa halip, sumugod siya at pinatay ang eksperto na nasa 5th grade spirit disaster.
Sa sandaling ito, wala ni isang tao sa paligid dahil lahat sila ay nakapasok na sa kagubatan. Gayunpaman, hindi agad kumilos si Yezuan. Sinulyapan siya ni Feng Wuchen at pagkatapos ay hinabol ang tumatakas na Sect of the God of Ghosts. Hindi niya ako unang pinatay. Medyo nagulat si Yezuan. Sinamantala niya ang pagkakataong ito para kolektahin ang Universe Rings ng mga bangkay. Hindi mo ako mapapatay. Isa akong disipulo ng Sect of the God of Ghosts. Isang kahabag-habag na sigaw ang umalingaw sa kagubatan, at agad na tumalikod si Feng Wuchen. Ito ay, ikaw, panipi, sabi ni Feng Wuchen sa paos na boses. Sa sandaling ito, nakolekta na ni Yezuan ang lahat ng Universe Rings. Sa kasamaang palad, hindi siya nakalusot. Gayunpaman, alam niya na hanggat nasusupol niya si Feng Wuchen, sapat na iyon. Naaalala mo pa ba ako? Gulat na tumingin si Yezuan kay Feng Wuchen. Mamatay. Sa hindi inaasahang pagkakataon, walang sinabi si Feng Wuchen at sinisingil siya. Naisip ni Yezuan na nakilala siya ni Feng Wuchen, kaya hindi siya kumilos. Lumalabas na gusto siyang iwan ni Feng Wuchen sa huli. Wala nang ibang paraan. Halika. Sa isang dagandong, nag-transform din si Yezuan. Mata ng kaluwalhatian. Naintindihan ni Feng Wuchen ang Union of Man and Sword, kaya ang kanyang lakas sa pag-atake ay sumasabog. Malamang na mapatay niya agad si Yezuan. Higit pa rito, si Yezuan ay 3 kaharian na mas mababa kaysa kay Feng Wuchen. Hindi magiging madali para sa kanya na kontrolin si Feng Wuchen. Higit pa rito, ayaw niyang mapahamak ang buhay ni Feng Wuchen, kaya malamang na napakasimple ng labanang ito. Sa isang iglap, nagpalitan ng suntok ang dalawa. Nahati si Yezuan sa dalawa at agad na ginamit ang kanyang tunay na enerhiya para i-condense ang daan-daang mabangis na multo. Si Feng Wuchen, na nakaintindi sa Union of Man and Sword, ay napakalakas. Kaya niyang lipulin ang lahat ng mabangis na aswang sa ilang hampas lang. 10,000 espada ang bumalik sa pinagmulan. Hindi niya kayang maging pabaya sa labanang ito, kaya agad na isiniwalat ni Yezuan ang kanyang pangalawang trump card. Sa isang iglap, ang Heaven-Shaken Sword Cluster ay lumaki at bumaba. Espiritual na sword array. Mabilis ang bilis ni Feng Wuchen, ngunit sa pagkakataong ito, pinalawak ng Sky-Shaken Sword ang saklaw nito at natrap sina Yezuan at Feng Wuchen tulad ng dati. Eyes of the Void. Sinamantala ang pagkakataong ito, mabilis. Nanalampasan ni Yezuan ang kawalan at iniwan ang Spiritual Sword Array. Ang 4th Grade Spirit Disaster Heaven-Shaken Sword ay hindi isang bagay na maaaring sirain ng isang ordinaryong tao. Maging si Feng Wuchen, na nakaintindi sa Union of Man and Sword, ay hindi nagawang sirain ang Heaven-Shaken Sword sa isang strike. Luo-luo, sigaw ni Yezuan, naiintindihan. Biglang lumitaw si Luo-luo at naging 100 clone, patuloy na itinapon ang apoy sa kanyang mga kamay sa Spiritual Sword Formation. Si Feng Wuchen ay nasugatan ng husto at ang kanyang mga kakayahan ay lubhang nabawasan. Kaya naman, naging maingat si Luo-luo at sadyang umalma sa kanya. Bang! Isang malakas na pagsabog ang umalingaw sa Spiritual Sword Array. Ang pinakamalapit na Heaven-Shaken Sword ay direktang nabasag, at si Feng Wuchen, na nasa Spiritual Sword Array, ay natural na hindi makatakas. Sinamantala ang pagkakataong ito, mabilis na umatake si Luo-luo at ang kanyang clone. Daan-daang patong ng kadena. Ang letigo sa kamay ng clone ay pumulupot at itinali si Feng Wuchen. Kasabay nito, ang letigo sa kamay ni Luo-luo ay pumulupot din sa leeg ni Feng Wuchen. Absorbing Star. Mabilis na naabsorb ang True Chi at stamina ni Feng Wuchen. Hindi makawala si Feng Wuchen mula sa daan-daang layers ng kadena ni Luo-luo at nakasigaw lang siya sa langit. Ang kanyang True Chi at stamina ay mabilis na hinigop. Bukod sa mga sugat sa kanyang katawan, wala man lang 60% ng kanyang lakas ang natitira. Sinamantala ang pagka-trap ni Feng Wuchen, ang orihinal na katawan at clone ni Yezuan ay nagmamadaling naglabas ng 2 Eyes of Disintegration. Sizzle, sizzle, 2 Eyes of Disintegration ang bumaril patungo sa mga binti ni Feng Wuchen mula sa magkabilang gilid. Sa isang iglap, ang mga tuhod ni Feng Wuchen ay ganap na nagkawatak-watek, at siya ay bumagsak sa lupa na may kaba. Gayunpaman, perpektong sumanib si Feng Wuchen sa Ghost Fetus at nagkaroon ng napakalakas na kakayahan sa pagbawi.
Nabali lang ang kanyang mga binti, at patuloy na inaayos ng Ghost Fetus ang kanyang mga binti. Nasusunog na mata, eye of control, naningkit ang mga mata ni Yezuan. Siya at si Luoluo ay parehong nagsiwalat ng kanilang mga trump card para lamang sa kaunting oras na ito. Ding! Nabigo ang kontrol. Ding! Nabigo ang kontrol. Ding! Nabigo ang kontrol. Tatlong notification ang sunod-sunod na tunog. Sa isang kisap mata, halos ganap na gumaling ang mga binti ni Feng Wuchen. Luoluo, Yin at Yang Ring. Nagmamadaling sumigaw si Yezuan sa mahinang boses. Sa sandaling iyon, sumuko si Luoluo sa absorbing star. Gamit ang isang letigo, hinailan niya ang Yin at Yang Ring ni Feng Wuchen at inihagis ito kay Yezuan. Sa pagkakataong ito, handa na si Yezuan. Kung hindi siya matutulungan ng Yin at Yang Ring na makalusot, muli siyang asenso sa Heavenly Eye Clan bloodline. Gayunpaman, sa sandaling makuha niya ang Yin at Yang Ring, isang system notification ang tumunog. Ding! Nakalusot ang host. Ang kasalukuyang level ay 3rd grade spirit disaster. Ngayon, 2 antas lang ang pagitan ni Yezuan at Feng Wuchen. Hindi ako naniniwala na hindi kita makokontrol. Dinilat ni Yezuan ang kanyang mga mata, at kumislap ang kanyang tingin. Ding! Nabigo ang kontrol. Ding! Nagtagumpay ang kontrol. Sa wakas, matagumpay ang kontrol. Ang mental attack ni Yezuan, ang alindog ni Luoluo at absorbing star. Bilang karagdagan, si Feng Wuchen ay orihinal na nasugatan, kaya ang kanyang paghahangad ay napakababa. Kaya naman, kontrolado siya ni Yezuan. Huff! Nagtagumpay ako sa wakas. Ngumisi si Yezuan. Tila hindi niya kailangang gamitin ang huling 2 lumalamon na punto para umaban sa bloodline ng Heavenly Eye Clan. Gayunpaman, sa sandaling iyon, isang bola ng fog ang bumulwak mula sa katawan ni Feng Wuchen at namuo at naging maputlang puting bungo. Sino ang mag-aakala? Nagsimulang magsalita ang puting bungo. Corpse Daoist, inaamin ko na napakahusay mo. Itinaas mo talaga si Feng Wuchen sa ganoong antas. Gayunpaman, isa kang daga na tumatawid sa kalye. Isang daga na hindi man lang naglakas loob na ipakita ang mukha. Malamig na ngumuso si Yezuan. Sino ba ang mag-aakala na kahit si Feng Wuchen, na inaruga kong mabuti, ay hindi mo magiging kalaban? Ang pinagsisisihan ko lang ay hindi kita nahuli. Nagpatuloy ang puting bungo. Isang daga na tumatawid sa kalye na parang gusto mo akong seluhin. Sabi ni Yezuan nang may panghahamak. Huwag kang mag-alala, hahanapin talaga kita. Pagkatapos, puputulan ko ang mga paa mo at ihahagis kita sa isang babaeng sagradong hayop sa init. Kung may kakayahan ka, you can try. Next, I will send out my elite ghost corpse. Brat, wait lang. Pagkatapos magsalita ng Corpse Daoist, muli siyang nawala. So what if it's an elite ghost corpse? Can you find me? Ngumisi si Yezuan. Gayunpaman, sa susunod na sandali, ang kanyang ngiti ay natigil. Ito ay dahil ang puting bungo ay biglang naging isang sinag ng liwanag at sumugod sa kanyang katawan. Tatak ng bangkay ng multo. F***, ulit. Kabanata 1043, hindi, pagkatapos kong umalis sa Glaze Mirage, hahanap ako ng tutulong sa akin na alisin ito. Hindi ako pwedeng maging target every time. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Ngayong kontrolado na niya si Feng Wuchen at sinampal ang mukha ng Corpseman, tila malapit na ang araw ng pakikipaglaban niya sa Corpseman. Sa oras na ito, ginamit ni Feng Wuchen ang Ghost Fetus upang pagalingin ang kanyang nabali na binti. Gayunpaman, dahan daw ang naghihilom ang mga sugat sa kanyang katawan. Pagkatapos ng lahat, sila ay mga pinsalang dulot ng True Chi, at mayroon pa ring True Chi na natitira sa mga sugat. Dahil sa mga sugat na ito kaya siya matagumpay na nasupil at nakontrol ni Yezuan. Lumapit si Yezuan at nagtanong, Wuchen, malamang nakita mo na ang bangkay. Alam mo ba kung nasaan siya? Casual na tanong niya. Napakalihim ng lalaking bangkay. Kahit na nakita siya ni Feng Wuchen, maaaring hindi niya alam kung nasaan siya. Gayunpaman, ang ikinagulat niya ay talagang tumango si Feng Wuchen. Si Feng Wuchen ay kontrolado na ni Yezuan. Itinuro niya ang hangin at nagsulat ng 3 salita sa lupa, Blood Cloud Sect. Blood Cloud Sect. Nagtaas ng kilay si Yezuan. Dito ba nagtatago ang bangkay?
Mabilis niyang kinuha ang mapa at nalaman na medyo makapangyarihan ang Blood Cloud Sect. Direkta itong nasa ilalim ng Ghost God Sect. Hindi niya inaasahan na ang Corpseman, na pinaghahanap ng dalawang kampo sa Land of the Dead, ay nagtatago sa Blood Cloud Sect. Very good. Kapag nakuha ko na ang Immortal Spring, iimbestigahan ko agad. Naningkit ang mga mata ni Yezuan. Ang paglalakbay na ito sa Glaze Mirage ay talagang tamang lugar. Hindi lang niya napasuko si Feng Wuchen, ngunit nalaman din niya kung saan nagtatago ang bangkay. Ngayon, oras na para patayin siya. Hanggat pinatay niya ang Corpseman, matatapos ni Yezuan ang Chain Random Mission at si Wei Zhenchen ay muling uusad. Gayunpaman, kailangan niyang makuha muna ang Immortal Spring. Sa oras na ito, naghagi si Yezuan ng gayuma ng dugo kay Feng Wuchen. Matapos itong inumin ng huli at sa tulong ng Ghost Fetus, gumaling siya sa kanyang peak state sa isang kisap mata. Sundan mo muna ako, sabi ni Yezuan kay Feng Wuchen. Nasa Yezuan na ngayon ang lahat ng Universe Ring ng mga taong iyon. Bilang karagdagan sa mga nauna, nakakuha si Yezuan ng 400 patak ng Immortal Spring Water. Kung walang nangyaring masama, mabubuksan niya ang Eye of Eternity ngayon. Gayunpaman, ang kasalukuyang layunin ni Yezuan ay hindi buksan ang Eye of Eternity, ngunit makakuha ng malaking halaga ng Immortal Spring Water. Patuloy niyang pinangunahan sina Feng Wuchen at Luo Luo Pasulong. Sa paligid ni Feng Wuchen, kahit na bumaba ang isang 6th grade Spirit Disaster Expert, hindi matatakot si Yezuan. Patuloy na sumugod si Yezuan saglit. Young Master, natuklasan ko na ang Heaven Earth Yuan Chi dito ay lalong dumarami. Tanong ni Luo Luo. Sa kanyang paalala, maingat ding naramdaman ni Yezuan ang paligid. Sa katunayan, habang lumayo sila, mas naging sagana ang Yuan Chi ng langit at lupa. Nagliwanag ang mga mata ni Yezuan. Tila napakalapit niya sa Immortal Spring. Binilisan niya ang kanyang lakad at sa tulong ng Eye of Revelation, may natuklasan siyang kakaibang lugar sa kanyang harapan. Nandito na tayo sa wakas. Nagmamadaling pinona ni Yezuan ang dalawa at sa wakas ay nagmamadaling lumabas ng kagubatan. Sa sandaling ito, may isang lawa sa harap nila. Isang lawa na naglalabas ng malakas na aura ng buhay. Heavens, ang Immortal Spring Water, lahat ito ay Immortal Spring Water. Bulalas ni Luo Luo. Ang tubig sa lawa na ito ay ang lahat ng napakahalagang Immortal Spring Water. Nagulat si Yezuan. Kung inalis niya ang lahat ng Immortal Spring Water, maging ang pinagsama-samang kayamanan ng 10,000 mga eksperto sa Manifestation Realm ay magiging isang patak lamang sa karagatan sa harap ng Immortal Spring Water na ito, tama ba? Ito ay talagang masyadong nakakagulat. Walang maraming bagay na maaaring magpalaki ng buhay ng isang tao. Dati, nilunok ni Yezuan ang longevity pill, at ang bawat tao ay maaari lamang uminom ng isa. Sa pangalawang pagkakataon na ito ay kinuha, ang epekto ay lubos na mababawasan. Gayunpaman, ang Immortal Spring Water ay maaaring inumin ng 3 beses, na nagpapataas ng buhay ng isang tao ng 30 taon. Kung ang mga ekspertong iyon na malapit nang matapos ang kanilang buhay ay nakakuha ng Immortal Spring Water, maaari silang makalusot muli. Si Yezuan ay walang pakialam. Nagmamadali siyang pumunta sa gilid ng lawa at naghanda para punan ang isang bote bago binuksan ang Eye of Eternity. Gayunpaman, sa sandaling ito, napahinto siya ng isang porma sayon sa tabi ng lawa. Isang formation. Nagulat si Yezuan. Kahit ang kanyang Eye of Revelation ay hindi matuklasan ang porma sayon. Nasa harapan niya mismo ang Immortal Spring Water, ngunit hindi ito maabot ng kanyang kamay. Hindi na kailangang sabihin kung gaano siya galit. Binata, sa sandaling ito, isang malinaw at eleganteng boses ang biglang nahulog sa tenga ni Yezuan. Itinuon ni Yezuan ang kanyang mga mata at natuklasan na isang magandang figure ang lumitaw na sa kanyang harapan. Ito ay isang babaeng may nakamamanghang hitsura. Mukha siyang nasa early 20s, at nakasuot pa siya ng mga bracelet na kulay bahaghari. Nagmukha siyang isang diwata, at ang aura na lumalabas sa bawat galaw niya ay nagpabilis ng tibok ng puso ni Yezuan nang hindi mapigilan. Ang babaeng ito ay parang multo at tumayo sa harapan ni Yezuan sa hangin. Nang inig ang puso ni Yezuan dahil hindi niya natuklasan kung paano lumitaw ang babaeng ito. At saka, kahit ang Eye of Perception ay hindi siya ma-detect. Hindi tao.
Sa Eye of Revelation, nakita kaagad ni Yezuan na ang babaeng ito ay isang projection lamang. Wow! Ang ganda ate! Sa likod ni Yezuan, hindi napigilan ni Luo na mapabuntong hininga. Hindi lang iyon, ngunit maging si Feng Wuchen, na kinokontrol ni Yezuan, ay hindi maalis ang tingin sa babaeng ito. Sino ka? Tanong ni Yezuan na nakakunot ang noo. I am Fairy Liu Li. You've trespassed into my territory, dahan-daang sabi ng babae. Diwata Liu Li. Nang marinig ito, itinaas ni Yezuan ang kanyang kilay. Ang pangalang ito ay dapat na nauugnay sa Glaze Mirage. Paumanhin, Senyor. Nagkataon kaming pumasok sa Glaze Mirage at nakita namin ang Immortal Spring Water dito. Nagmamadaling itinaas ni Yezuan ang kanyang mga kamao. Naramdaman niya na ang diwata na ito na si Liu Li ay hindi isang ordinaryong tao. Kahit projection lang siya, natatakot siya na baka hindi siya makaharap. Ito ay dahil kahit na siya ay hindi makita sa pamamagitan ng enerhiya na condensed ito projection. It's fine. I made this Glaze Mirage because I need something. Kung mayroon kang kailangan, pwede ko itong ipagpalit sa Immortal Spring Water. Kung hindi, pagkatapos ay bumalik sa kagubatan at kunin ito mismo, patuloy ni Fairy Liu Li. Palitan. Nang marinig ito, hindi maiwasang lumiwanag ang mga mata ni Yezuan. Senyor, anong kailangan mo? Habang bumababa ang kanyang boses, itinaas ni Fairy Liu Li ang kanyang payat na kamay. Sa susunod na sandali, nakakita si Yezuan ng ilang linya ng mga salita. Ito, nagulat si Yezuan. Hindi niya nakilala ang mga bagay na kailangan ni Fairy Liu Li, ngunit nakita na niya ito noon pa. Kahit na ang pinakamura ay mas mahal kaysa sa Battle Bloodline Expansion slot. Kung gumamit siya ng mga DevR point upang ipagpalit dito, ito ay nagkakahalaga ng higit sa 100 puntos. F*6. Tama ang hula ni Yezuan. Napakalakas ng babaeng ito na tiyak na nalampasan niya ang Manifestation Realm. Sa palagay ko ay wala ka ng mga bagay na ito. Gayunpaman, binata, mayroon kang isang bagay na maaaring ipagpalit sa Immortal Spring Water, biglang sabi ni Fairy Liu Li. Ano? Hindi malay na tanong ni Yezuan. Kabanata 1044. Medyo komplikado ang bloodline sa katawan mo, pero isa sa kanila ay malakas ang life aura, kaya kailangan ko ng dugo mo. Habang nagsasalita si Fairy Liu Li, muli niyang ikanaway ang kanyang kanang kamay. Sa sumunod na sandali, biglang bumangon ang agos ng tubig mula sa lawa at damaloy sa kanyang tabi. Sa wakas ay nag-uugnay sa isang bola ng tubig na kasing laki ng basketball. Ang Immortal Spring Water dito ay maaaring hatiin sa 10 bote ng Immortal Spring Water, na katumbas ng 100 taon ng buhay. Maaari mong gamitin ang parehong dami ng dugo upang makipagpalitan sa akin. Muling nagsalita si Fairy Liu Li. Nang marinig ito, nagulat si Yezuan. Ginagamit ang kanyang dugo para ipagpalit ang Immortal Spring Water. Isang bote para sa isa pa, ito ay isang mahusay na deal. Ang bloodline na binanggit ni Fairy Liu Li ay marahil ang bloodline ng Divine Tree of Life, at ang dami ng dugong ito ay isang patak lang sa balde para kay Yezuan. Iniisip ang kahalagahan ng Immortal Spring Water, hindi malay ni Yezuan na nagtanong, Senyor, maaari ba akong magpalit ng higit pa? Path. Nang sabihin niya ito, hindi napigilan ni Luo ang pagtawa. Nang marinig ito, tinakpan ni Fairy Liu Li ang kanyang bibig at tumawa, sige, 200 taon na. Sa susunod na sandali, isa pang bola ng tubig ang nabuo mula sa Immortal Spring Water. Hindi dapat masyadong gaaman. Wala nang kahihiyan si Yezuan para itaas ang presyo. Kung gagawin niya ito muli, maaaring mapuko niya ang pagkasuklam ni Fairy Liu Li, at magiging isang trahedya kung diretsyo niyang aagawin ito. Sige, hindi na nagsalita pa si Yezuan at direktang naglabas ng isang kristal na bote mula sa Super Devouring Space. Ang kristal na bote na ito ay hindi karaniwan, sapat na ito upang punan ng isang lawa. Nagsimula siyang magdugo, at upang ipahayag ang kanyang pasasalamat, naglagay pa siya ng maraming dugo. Ito ay medyo kakaiba. Isang eksperto sa spirit disaster ang talagang umasa sa dugo upang mabuhay. Napakabuti, itong 200 taon ng Immortal Spring Water ay sa iyo. Ikanaway ni Fairy Liu Li ang kanyang kamay, at 2 bola ang dumaan sa array at damapo sa harap ni Yezuan.
Naglabas si Yeshua ng isa pang kristal na bote at inilagay ang lahat ng immortal spring water sa loob. Ang 200 taon ng immortal spring water ay halos 20 bote lang, at isang bote lang ang kailangan ni Yeshua para mabuksan ang Eye of Eternity. Ang iyong sigla ay lumampas sa aking imahinasyon. Let's have a pleasant cooperation. Napabuntong hininga si Fairy Liu Li, pagkatapos ay kinuha ang kristal na bote na ibinato ni Yeshua at sinabing, kung gusto mo pa rin ang Fountain of Youth, pumunta ka sa kagubatan upang kunin ito. Ang Fountain of Youth in the Colored Glass Dreamland ay dadaan sa ikot ng langit at lupa at magiging ulan. Gayunpaman, mayroon ka lamang isang araw. Pagkatapos ng isang araw, magsasara ang Glazed Mirage. Kapag nagsara na ito, hindi ka na makakaalis. Panipi, salamat, Senyor. Nagmamadaling itinago ni Yeshua ang kanyang mga kamao at nagpasalamat sa kanya. Alam niyang nakuha na ni Fairy Liu Li ang gusto niya, na dugo nito, kaya kailangan niyang isara ang ilusyon. Pagkatapos, lumutang si Fairy Liu Li sa malayo. Napatingin si Yeshua habang dahan-dahan siyang lumilipad patungo sa maliit na isla sa gitna ng lawa. May itlog dyan. Panipi. Sa oras na ito, nakakita si Yeshua ng isang hugis itlog na itlog sa gitna ng isla sa gitna ng lawa. Ang itlog ay halos 1 metro ang taas, ngunit hindi niya makita ang balat ng itlog, kaya hindi niya alam kung ano ang nasa loob. Kaagad, ibinuhos ni Fairy Liu Li ang kanyang dugo sa malaking itlog. Gagamitin ba niya ang aking dugo, na naglalaman ng hininga ng buhay, para alagaan itong itlog? Biglang naalala ni Yeshua ang mga bagay na nakalista ni Fairy Liu Li, na lahat ay may epekto ng pagpapahaba ng buhay ng isang tao. Pakiramdam niya ay nagdusa siya ng pagkawala. Kahit na ang kanyang dugo ay walang katapusan, ang kanyang dugo ay napakahalaga kay Fairy Liu Li. Kung humiling siya ng sobra, dapat pumayag si Fairy Liu Li. Tutal, may isang buong lawa ng Fountain of Youth dito. Gayunpaman, ang mga eksperto ay mainit ang ulo. Kung gagawin niya iyon, siguro ay higit sa 1 metro ang taas ng damo sa kanyang puntod sa susunod na taon. Ding, binuksan ng host ang Eternal Eye. Sa sandaling tumunog ang system beep, nakaramdam si Yeshua ng lamig sa kanyang mga mata. Ngayon, ang Heavenly Eye ay ganap na nabuksan. Ngayon kahit butas ang puso't mata ko, hanggat nandyan pa ang mata ko, hindi ako mamamatay. Tuwang-tuwa si Yeshua. Sa oras na iyon, sa buhay at kamatayan na labanan, sadyang maihahayag niya ang kanyang kahinaan at makipagpalitan ng buhay sa kanyang kalaban. Sinong mag-aakala na ang kanyang kahinaan ay ang kanyang mga mata? Bukod dito, ang parehong mga mata ay kailangang sirain ng sabay. Pagkatapos buksan ng Eternal Eye, direktang nilamon ni Yeshua ang 3 bote ng Fountain of Youth. Sa isang iglap, nakita niyang tumaas ang kanyang lifespan ng 30 taon. Dati, noong siya ay nasa True Energy Disaster, pilit niyang ginamit ang Dragon Catcher Hand ng 2 beses, na nag-iwan sa kanya ng ilang taon na lamang ng buhay. Gayunpaman, sa oras na iyon, ang kanyang kaharian ay masyadong mababa. Kung gagamitin niya muli ang Dragon Catcher Hand, bagamat hihigit pa rin siya sa lakas ng kanyang buhay, tiyak na hindi ito magiging ganoon karami. Sa madaling salita, magagamit na muli ni Yeshua ang Dragon Catcher Hand, na isang nakamamatay na hakbang. Mabuti, ito ay talagang mahusay. Ang kumpiyansa ni Yeshua ay wala sa mga chart. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang banal na kakayahang. Kung magagamit niya ang Dragon Catcher Hand dati, kahit na hindi malubhang nasugatan si Feng Wuchen, hindi siya matatakot. 3 beses lang, magagamit ang Fountain of Youth. Let me try again. Sinubukan ni Yeshua na lunukan ng kaunti pa ang Fountain of Youth, ngunit nalaman niyang epektibo pa rin ito. Ano, effective pa ba? Di ba sabi mo 30 years lang pataas ang lifespan ko? Panipi, laking gulat niya dahil tumaas ng 31 taon ang kanyang buhay. Sa sandaling iyon, lumunok pa siya ng kaunti at nalaman niyang tumaas ng 40 taon ang kanyang buhay. Noon lang niya napagtanto na si Fairy Liu Li ay nagsasalita tungkol sa Supreme Grade Fountain of Youth. Ang Ordinary Fountain of Youth ay maaaring tumaas ang buhay ng isang tao ng 10 taon, hindi hihigit sa 30 taon. Gayunpaman, ang pinakamataas na grado na Fountain of Youth ay walang limitasyon. Sa madaling salita, ang Fountain of Youth sa mga kamay ni Yeshua ay maaaring tumaas ng 150 taon ng buhay ng isang tao.
Walang limitasyon ng Supreme Grade Fountain of Youth. Napakahusay. Nagliwanag ang mga mata ni Yezuan, ngunit nalaman niyang nawala si Fairy Liu Li. Hindi lang iyon, ngunit maging ang array ay nagsisimula ng maging malabo. Hindi na niya ito makita. Kahit ano, luho-luho, ipagpatuloy natin ang pagkolekta ng Fountain of Youth. Pagkatapos sabihin iyon, pinangunahan ni Yezuan ang daan at nagmamadaling bumalik sa kagubatan. Nakakatawang biro, ito ang pinakamataas na antas ng Fountain of Youth, at ang Glaze Mirage ay magsasara sa isang araw. Kailangan niyang mangolekta ng higit pa. Sa mga sumunod na araw, dumaan si Yezuan sa kagubatan at tinipon ang Fountain of Youth. Sa loob lang ng isang araw, nakuha na niya ang isang bote nito. Gumamit siya ng isang bote ng 200 taong gulang na Fountain of Youth para i-activate ang Eternal Eye at 4 na bote para gamitin ang espesyal na kasanayan sa paglamon. Sa makatuwid, mayroon pa siyang 150 taon na natitira. Sa pagkakataong ito, ibinigay ni Yezuan ang Fountain of Youth kay Luo-Luo, na nagpapataas ng kanyang habang buhay ng 10 taon. Kasabay nito, nakilala rin ni Yezuan ang ibang tao, ngunit lahat sila ay ninakawan niya. Makalipas ang isang araw, umalis din si Yezuan sa Glazed Mirage. Kabanata 1045, ang Glazed Illusory Realm ba ay isang lihim na kaharian? Hindi maintindihan ni Yezuan. Ang isang lihim na kaharian ay talagang bahagi ng mundo. Ang pasukan ay isang teleportation array, ngunit hindi sigurado si Yezuan kung mananatili pa rin siya sa Glazed Illusory Realm kapag nagsara ang pinto. Forget it, hindi ko naiisipin. Hindi na ito pinansin ni Yezuan at umalis na. Ang iba ay hindi alam na ang Glazed Illusory Realm ay magsasara sa isang araw. Marahil ay ginalugad pa rin nila ang Glazed Illusory Realm. Sa pagkakataong ito, si Yezuan ay maaaring ituring na pinakamalaking benepisyaryo. Hindi lang niya nakuha ang Immortal Spring Water, na-control pa niya si Feng Wuchen at nalaman kung saan nagtatago ang Corpseman. Susunod, kailangan niyang gawin ang Chain Random Mission. Gayunpaman, nang bumalik siya sa lambak, napagtanto niya na may malaking bilang ng mga eksperto na nagtitipon sa labas. Mga tao mula sa 18 demonic castle. Nagsalubong ang mga kilay ni Yezuan. Hindi katakataka na naramdaman niya na kakaiba na pinahihintulutan ng 18 demonic castle na makapasok ang mga hindi kaakibat na magsasaka. May backer pala sa labas. Ang unang batch ay pumasok sa Glazed Illusory Realm para mag-explore, habang ang pangalawang batch ay nagbabantay sa labas ng Glazed Illusory Realm, naghihintay na lumabas ang mga hindi kaakibat na cultivator. Brat, ibigay mo ang Universe Ring, at ililigtas namin ang iyong buhay. Isang 4th grade spirit disaster expert mula sa Chang family ang lumapit at nagsabi sa isang mahigpit na boses. Pinalaki ni Yezuan ang paligid. Ang pinakamalakas na eksperto ay nasa 5th grade spirit disaster, at 3. Sila. Ako, si Yezuan, ay hindi kailanman ninakawan. Dahil nililigawan mo si kamatayan, kung gayon tatanggapin ko. Nabunyag ang layunin ng pagpatay ni Yezuan. Sa sumunod na sandali, isang madugong bagyo ang bumalot sa lugar. Ang kanyang kasalukuyang lakas ay hindi mas mababa kay Feng Wuchen. Kung silang dalawa ay nagtutulungan, ang mga taong ito ay wala. Hindi nagtagal, ang mga eksperto mula sa 18 demonic castles ay pinatay niya lahat. Sa kasalukuyang lakas ni Yezuan, walang silbi para sa isang 5th grade spirit disaster expert na kontrolin siya. Sa makatuwid, walang natira kahit isa. Young Master, saan tayo pupunta ngayon? Sinulyapan ni Luo-Luo ang mga bangkay sa lupa at nagtanong. Sa 18 demonic castle at gumawa ng isang kapalaran. Sagot ni Yezuan, bagamat alam na niya kung saan nagtatago ang bangkay, hindi pa rin sapat ang kanyang lakas. Sa makatuwid, kailangan niyang dagdagan ang kanyang lakas. At ang 18 demonic castles ay nagkataon na isang magandang lugar. Dati, nakapag-set up na siya ng lokasyon sa Chang Fortress. Kaya naman, diretso siyang nabasag sa kawalan at humakbang doon. Ang Chang Fort, ang Hu Fort, at ang Lian Fort ay ang tatlong pinakamalaking pamilya sa 18 demonic castles. Kinokontrol ng bawat pamilya ang 6 na kastilyo. Sa sandaling ito, nakarating na si Yezuan sa labas ng Chang Fort. May 6th grade spirit disaster expert ang Chang family, pero nakagawa na ako ng breakthrough. Sa Feng Wuchen at sa Dragon Capturing Hand, hindi ito dapat maging problema.
Dahil doon, pumasok si Yezuan sa Chang Fort. Ang Chang Fort ay talagang isang lungsod. Ang Chang clan ay ang city lord, kaya maaaring makapasok si Yezuan sa lungsod. Gayunpaman, upang linlangan ang iba, nagsuot sina Yezuan at Feng Wuchen ng mga maskarang bakal pagkatapos pumasok sa lungsod. Let's go! Kill our way into the Chang clan. Dinala ni Yezuan si Feng Wuchen at kinasuhan ng Chang family. Napakabilis ng kanilang takbo kaya hindi sila makita ng mga dumadaan. Hindi nagtagal, nakarating na silang dalawa sa Chang family. Mga maskarang bakal. Nang makita ng mga gwardya ng pamilyang Chang sina Yezuan at Feng Wuchen, nagbago ang kanilang mga mukha habang nagmamadaling sumigaw, may pag-atake ng kaaway. Ito ay mga bangkay ng multo ng bangkay. Ang sigaw na ito ay parang tunog ng isang kampana na nahulog sa pandinig ng lahat. Sa isang iglap, hindi mabilang na mga eksperto ang kumawala sa Chang family, ngunit ang 6th grade spirit disaster ancestor ng Chang family ay wala kahit saan. Ang 18 demonic castles ay nasa ilalim ng sect of the God of Ghost, kaya halos lahat ay alam kung paano kontrolin ang mga multo. Ang pamilya Chang ay walang pagbubukod. Sa isang iglap, hindi mabilang na mga aura ang dumiin kay Yezuan, na naging dahilan para mahirapan siyang huminga. Tutal, 3rd grade spirit disaster ancestor lang siya. Gayunpaman, dahil hindi nagpakita ang ancestor ng pamilya Chang, kahit 100 sa kanila ay hindi magiging banta sa kanya. Mga bangkay talaga ng multo. Kunin mo sila at ipadala sa sekta ng Diyos ng Ghost. Tumahol ang isang 5th grade spirit disaster expert ng Chang family. Kasama siya, mayroong kabuuang 2 eksperto sa 5th grade spirit disasters at 10 kakaibang 4th grade spirit disasters expert. Sa kanilang pananaw, ito ay higit pa sa sapat upang harapin sina Yezuan at Feng Wuchen. Atake. Hindi na nag-aksaya pa ng mga salita si Yezuan habang inutusan niya si Feng Wuchen na umatake. Nang makita nilang umaatake sina Yezuan at Feng Wuchen, hindi na nag-aksaya pa ng mga salita ang Chang family habang inilunsad nila ang kanilang mga pag-atake. Agad na bumalat ang isang bagyo ng dugo. Nasusunog na mata. Bawal na mata ng ilusyon. Si Yezuan ay naging isang mamamatay na Diyos nang hindi siya nagpakita ng awa. Kasabay nito, ginamit din niya ang kanyang heavenly eye sa 2 5th grade spirit disasters experts ng Chang family. Sa kanyang 3rd grade spirit disaster cultivation, ang pagkontrol sa 5th grade spirit disaster ay hindi isang problema. Sa oras na iyon, kung lumitaw ang ninuno ng pamilyang Chang, ang 2 sa kanila ay maaaring makapaglansad ng palihim na pag-atake. Espiritual na pag-atake. Ang 2 5th grade spirit disaster expert ay natigilan, ngunit nagawa pa rin nilang tiisin ang sakit. Si Feng Wuchen ay isa ring 5th grade spirit disaster, ngunit ang kanyang kasalukuyang misyon ay antalahin ang 2 eksperto sa Chang family. Para kay Yezuan, siya ang namamahala sa pag-ani ng buhay ng iba. Matapos sirain ang pamilyang Chang, kailangan pa nilang sumugod sa Lian family at Hu family fort. Kaya, si Yezuan ay hindi maramo at nagpatawag ng isang golden armored war god. Ang walang hangganang espada ng mapaniil na emperador. Sa sandaling lumitaw ang Golden Armored War God, agad niyang ginamit ang kanyang trump card. Isang napakalaking gininto ang espada ang bumaba na parang kidlat. Kotcha, kotcha, kotcha. Isang serye ng malulutong na tunog ang umalingaw habang ang sunod-sunod na figure ay nahulog mula sa langit. Ang mga buto ng mga eksperto sa Chang clan na ito ay lahat ay nabasag sa epekto. Ang isang solong strike ay agad na pumatay sa mahigit 10 eksperto ng 4th grade spirit disaster, pati na rin ang mga espiritu na kanilang ipinatawag. Nang makitang marami sa kanilang mga tauhan ang bumagsak, nagsimulang magpanik ang 2 5th grade spirit disaster expert. Magandang pagkakataon, namilog ang mga mata ni Yezuan. Sinasamantala ang sandali nang ang kabilang partido ay nag-ambala, ginamit ni Yezuan ang kanyang eye of control. Ding! Kontrolin ng matagumpay. Ding! Kontrolin ng matagumpay. 2 notification ang tumunog sa isip ni Yezuan. Ang 2 5th grade spirit disasters expert ng Chang family ay naging mga tagapaglingkod ni Yezuan. Ang bitag ay naitakda na. Older family head, iligtas mo kami. Ang isa sa mga eksperto sa 5th grade spirit disasters na kinokontrol ni Yezuan ay umungal. Old family head, kapag hindi ka lalabas,
masisira ang Chang family. Umungol din ang ibang tao. Ang dalawang dagandong ay parang bolt mula sa asul ng dumapo sila sa mga tainga ng isang matandang lalaki sa isang sulok ng pamilya Chang. Biglang iminulat ng matanda ang kanyang mga mata at umangkas. Ang ninuno ng pamilyang Chang ay nakagawa na ng kanyang paglipat. Nang nilapitan ni Yezuan ang pamilya Chang, talagang naramdaman niya ang isang malakas na aura na mas malakas pa kaysa kay Feng Wuchen. Malinaw na ang ninuno ng pamilyang Chang, si Chang Wei, na nasa ika-6 na antas ng spirit disaster. Ang target ni Yezuan sa pagkakataong ito ay siya. Gayunpaman, ang target ni Yezuan sa pagkakataong ito ay hindi ang patayin ang ninuno ng pamilyang Chang, kundi ang kontrolin siya. Kabanata 1046. Ang corpse ghost mark ay naiwan ni Feng Wuchen, ngunit hindi ito mabura ng ordinaryong 5th grade spirit disaster expert. Kaya naman, maaari lamang silang humingi ng tulong sa mga eksperto sa 6th grade spirit disaster. Gayunpaman, hindi madaling malampasan ang 3 kaharian para kontrolin si Chang Wei, na nasa 6th grade spirit disaster. Sino ba ang nang-ahas na maging mapangahas sa aking Chang family? Ang ninuno ng pamilyang Chang, si Chang Wei, ay nagsalita bago pa man siya dumating. Tumingin si Yezuan sa direksyon ng aura at nakita ang isang matandang lalaki na mabilis na papalapit. Agad naging seryoso ang ekspresyon niya. Ang ancestor ng pamilyang Chang ay mabilis na sumimangot at agad na pinrotektahan ang dalawang 5th grade spirit disaster expert na nasa likod niya. Tiningnan niya ang walang buhay na mga bangkay sa ibaba at sinabing, "Corpse Ghost Daoist, hinahanap ka ng God of Ghost Sect. How dare you be so arrogant?" Sa sandaling ito, si Yezuan ay nakasuot ng metal na maskara tulad ni Feng Wuchen. Kaya naman, inakala ng ninuno ng pamilyang Chang na siya ay isang bangkay ng multo. Dahil hindi niya maihayag ang kanyang pagkakakilanlan, bakit nagsasalita pa rin si Yezuan ng walang kaparirikon? Atake. Direktang inutusan ni Yezuan ang dalawang 5th grade spirit disaster expert na nasa likod ng ancestor ng Chang family. Sa susunod na sandali, ang tunog ng hangin ay narinig. Whoosh! 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 Dalawang kislap ng espada ang tumusok sa hangin at agad na tumama sa likod ng Chang family's ancestor. Ang kanyang mga sugat ay napakalalim na ang kanyang mga buto ay makikita. Dahil hindi sinusubukan ni Yezuan na patayin ang ninuno ng pamilyang Chang, hiniling niya sa dalawa na magpigil. Kung hindi, ang ulo ng ninuno ng pamilyang Chang ay masisira. Ano, kayo? Ang ninuno ng pamilyang Chang, si Chang Wei, ay nanlaki ang kanyang mga mata sa hindi makapaniwala. Ang dalawa ay mula sa pamilyang Chang at mga pamangkin niya. Hindi sila mga consecrators na na-recruit ng Chang family. Hindi niya inaasahan na ang dalawa ay maglulunsad ng palihim na pag-atake sa kanya. Malamang, silang dalawa ay nagsumite na sa Corpse Ghost Daoist. Wuchen, umalis ka na. Si Yezuan ay nagbigay ng isa pang utos at ibinato ang kanyang heavenly eye sa ninuno ng pamilyang Chang. Nasusunog na mata ng ilusyon. Ang matinding sakit mula sa kanyang mga pinsala at ang pag-aapoy ng kanyang espiritu ay nagpaiyak sa ninuno ng pamilyang Chang sa kabila ng nabuhay ng halos 100 taon. Papatayin ko kayo. Tiniis ng ninuno ng pamilyang Chang ang sakit at naglabas ng myriad ghost banner mula sa kanyang yin at yang ring. Gusto mong magpatawag ng mga multo? Imposible. Panipi. Ang mga mata ni Yezuan ay kumikislap habang nakahawak siya sa hangin. Nang ilabas ng patriarch ng pamilyang Chang ang myriad ghost banner, isang malaking gininto ang kamay ang lumitaw sa kawalan at kinulot siya. Ang kanyang tunay na chi ay agad na tinataka ng malaking gininto ang kamay, at hindi siya makagalaw. Banal na kakayahan. Nag-react si Patriarch Chang. Hindi niya inaasahan na may makakaalam ng gayong banal na kapangyarihan. Ang Dragon Capturing Hand ay isang teknik ng Manifestation Realm. Si Yezuan ay nasa 3rd grade spirit disaster lamang, kaya naubos pa rin ang kanyang sigla pagkatapos gamitin ang Dragon Capturing Hand. Gayunpaman, ang dami ng sigla na naubos niya sa pagkakataong ito ay walang halaga kumpara sa nakaraang panahon. Noong huling ginamit ni Yezuan ang Dragon Capturing Hand, siya ay nasa 6th grade True Energy Disaster. Ngunit sa pagkakataong ito, nasa 3rd grade Spirit Disaster siya. Ang kanyang True Chi ay higit sa 10 beses na mas malakas kaysa dati, kaya ang puwersa ng buhay na na-overdraw niya sa pagkakataong ito ay wala pang 2 taon. 2 taon lang.
Katanggap-tanggap na. Napatingin si Yezuan sa kanyang attribute panel at nakahinga ng maluwag. 2 taong haba ng buhay ay katumbas ng 200 patak ng Fountain of Youth. Mayroon pa rin siyang 150 taon ng pinakamataas na grado na Fountain of Youth sa kanyang devouring space. Sinasadya, tinansya niya na kung gagawa pa siya ng 2 o 3 tagumpay, hindi na niya kakailanganing i-overdraw ang kanyang sigla para magamit ang Dragon Capturing Hand. Kung gumawa siya ng isa pang 4 o 5 tagumpay, ang paggamit ng Dragon Capturing Hand ay magiging kasing dali ng pagkain ng pagkain. Habang ang patriarch ng pamilyang Chang ay hindi makatawag ng mga multo, si Wei Zhenchen ay naglaslas na gamit ang kanyang espada. Isa na may espada, rip. Isang malutong na tunog ang narinig. Naputol ang braso ng patriarch ng pamilyang Chang na may hawak na myriad ghost banner, at bumulwak ang dugo. One with the sword. It's actually one with the sword. Nagulat ang patriarch ng pamilya Chang. Kailangang malaman ng isa na kahit siya ay hindi pa naiintindihan ang one with the sword. Ngunit hindi ngayon ang oras upang maging calculative. Gayunpaman, nahuli na siya ngayon nang gininto ang Dragon Capturing Hand. Ang kanyang mga lumang buto ay malapit ng malaglag, at wala siyang lakas para gumanti. Nasusunog na mata ng ilusyon. Patuloy na pinahina ni Yezuan ang lakas ng pag-iisip ng patriarch ng pamilyang Chang. Ano ang sinusubukan mong gawin? Nadama ng patriarch ng pamilyang Chang na may mali. Maaaring napatay siya ni Yezuan sa isang palihim na pag-atake, kaya bakit niya pinananatiling buhay hanggang ngayon? Sa sandaling iyon, dahan-daw ang ibinuka ni Yezuan ang kanyang bibig. Sinabi niya sa boses na silang dalawa lang ang nakakarinig. Isumite mo sa akin at hindi masisira ang pamilya Chang. Kung hindi, ngayon ang araw na mawawasak ang Chang family fort. Isumite. Nang marinig ng patriarka ng pamilyang Chang ang 2 salitang iyon, nag-alinlangan ang kanyang puso. Siya ang pinakamakapangyarihang tao sa pamilya Chang, ngunit kahit na hindi niya kayang talunin si Yezuan. Kung siya ay namatay, ang pamilya Chang ay tiyak na masisira. Habang nag-iisip siya, nagpatuloy si Yezuan, bibigyan lang kita ng 2 pagkakataon. Sa sandaling matapos siyang magsalita, ginamit niya ang Eye of Control sa patriarch ng pamilyang Chang. Nagbago ang ekspresyon ng patriarch ng pamilyang Chang. Sa wakas ay naunawaan na niya ang ibig sabihin ni Yezuan sa pagsusungit. Nang marinig niya iyon, hindi niya sinasadyang lumaban minsan. Ding! Nabigo ang control. Na-notify ang system. Nasayang mo ang isang pagkakataon. Kung maglakas loob kang lumaban muli, kailangan mong pasanin ang kahihinatnan. Malamig na sabi ni Yezuan, na nagbigay ng panahon sa patriarch ng pamilya Chang para makabawi. Pagkatapos, ginamit niya muli ang Eye of Control. Alam ng patriarch ng pamilyang Chang na hindi niya ito maiiwasan, ngunit wala siyang paraan ngayon. Kung siya ay lalaban, siya ay agad na madudurog ng gininto ang Dragon Capturing Hands. Kasabay nito, mawawasak ang pamilya Chang. Kung siya ay nagsumite, ang pamilya Chang ay maaaring magpatuloy na mabuhay. Nagsusumite ako. Ang patriarch ng pamilyang Chang ay pinisil ang ilang mga salitang iyon ng may kahirapan. Sa susunod na sandali, narinig ni Yezuan ang abiso na matagumpay ang kontrol. Napakagaling. Tumango si Yezuan bilang kasiyahan. Ang gininto ang Dragon Capturing Hands ay agad na nawala. Kasabay nito, inihagis ni Yezuan ang isang bote ng dugo. Kinuha ng patriarch ng pamilyang Chang ang bote ng dugo at agad na inubos ito para gumaling sa kanyang mga sugat. Ngayon, si Yezuan ang master ng Chang family fort. Mabilis niyang nakolekta ang mga samsam ng digmaan, kabilang ang Ring of Cosmos ng patriarch ng pamilyang Chang. Gayunpaman, hindi nakatulong kay Yezuan ang kayamanan ng buong pamilyang Chang na makapasok mula sa 3 baitang ng True Energy Disaster hanggang sa 4 na baitang ng True Energy Disaster. Parang nakakita ng multo. Saan napunta ang mga gamit mo? Tanong ni Yezuan. Guro, ito ay ganito. Ang 3 pangunahing pamilya ng Celestial Demon 18 Castles ay kailangang ibigay ang malaking halaga ng mga kayamanan sa Sect of the God of Ghosts bawat taon upang payagan ang kanilang mga disipulo na makapasok sa sekta. Nagmamadaling paliwanag ni Sun. Takeshi, nakikita ko, medyo walang magawa si Yezuan.
Tila maaari lamang siyang makapasok sa ika-4 na baitang ng True Energy Disaster sa pamamagitan ng pagnanakaw sa Lian at Fu Castles. I seal off agad ang Chang Family Fort. Huwag magpalabas ng sinuman, sabi ni Ye Zuan kay Sun Takeshi. Ang insidente ng paggamit niya ng kanyang banal na kakayahan ay nakita ng mga dumaraan, kaya kailangan niyang i-seal ang balita. Ang dahilan kung bakit siya nakasuot ng maskara na bakal ay dahil sa takot sa aksidente. Sa ganoong paraan, masisisi niya ang bangkay. Oo, guru, tumango si Sun Takeshi at agad na pinuntahan ang mga gate ng lungsod ng personal. Kabanata 1047. Oo, mag-ingat ka, young master. Masunarang tumango si Luo Luo. Nasa bingit na siya ng paglusot, at sa tulong ng mga kayamanang iyon, wala pang isang araw ay makakalusot na siya. Bagamat napakalakas na ni Ye Zuan, ipinadala lamang niya ang kanyang orihinal na katawan upang maglakbay habang ang kanyang clone ay nanatili sa Chang Family Fort. Kung may anumang mga aksidente, maaari niyang masira ang kawalan, at si Luo Luo, Feng Wuchen, at ang ninuno ng pamilyang Chang ay maaaring makapasok sa kawalan at tulungan siya. Agad siyang nagtungo sa Lian Family Fort, na pinakamalapit sa kanya. 20 araw na lang ang natitira bago ang chain mission, kaya kailangang maging mas mabilis si Ye Zuan. Gayunpaman, ang Blood Cloud Cult ay mas malakas kaysa sa 18 demonic castles, at kung walang malakas na lakas, imposibleng patayin ang Corpse Ghostman. Para magmadali, gumugol si Ye Zuan ng mahigit isang araw para marating ang Lian Family Fort. Sa panahong ito, matagumpay na nakapasok si Luo Luo sa 3rd grade spirit disaster at nagpatuloy sa pagpino sa mga kayamanan, naghahanda na makapasok sa 4th grade spirit disaster sa isang pagkakataon. Para naman kay Feng Wuchen, dinadalisay din niya ang ghost fetus para palakihin ang ghost fetus sa kanyang katawan. Malamang ay makakalusot na siya sa lalong madaling panahon. Makalipas ang isang araw, dumating si Ye Zuan sa Lian Family Fort. Ang 18 demonic castles ay kinokontrol ng 3 malalaking pamilya, at ang 3 pamilyang ito ay dati nang nasaktan kay Ye Zuan. Higit pa rito, sa Land of the Dead, bawat puwersa ay manghuli ng mga ordinaryong tao at pinipino sila bilang mga ghost spirit. Sa makatuwid, hindi magiging maawain si Ye Zuan. Katulad ng dati, pinasok muna niya ang Lian Family Fort, pagkatapos ay dinala sina Feng Wuchen at Chang Wei. Natanggal na ang corpse ghost mark sa katawan ko, kaya hindi ko na kailangan ng 6th grade spirit disaster fighter. Let's just kill our way in. Pagkatapos magsalita ni Ye Zuan, isinuot niya ang kanyang bakal na maskara. Tumango sina Feng Wuchen at Chang Wei habang nagkukunwari sila bilang corpse ghost man. Sa isang iglap, pumasok silang 3. Una nilang nahuli ang Lian family na walang bantay, pagkatapos ay kinuha ni Ye Zuan ang 2 eksperto sa disaster ng espiritu ng ika-5 baitang. Sa wakas, naulit ang eksena noong araw na iyon. Ang 6th grade spirit disaster expert ng Lian family ay tinambangan ng isa sa kanila. Agad na sumabog ang kanyang ulo at ang Lian family ay nahulog sa ilalim ng kontrol ni Ye Zuan. Nakakalungkot lang na dumating si Ye Zuan sa maling oras. Ang 3 pamilya ng 18 celestial demon castles ay nagpadala na ng kanilang taunang supply ng mga kayamanan at elite sa sect of the God of Ghosts. Kaunti na lang at makakamit ko na ang isang pambihirang tagumpay. Kailangan ko lang na looban muli ang Hu Clan Fort. Matapos gawin ni Ye Zuan ang kanyang negosyo, nagmamadali siyang pumunta sa Hu Fort. Medyo malayo ang Fort Hu, kaya kinailangan ni Ye Zuan na maglakbay ng 2 araw bago sila dumating. Ito na ang huli. Malapit na akong makalusot sa 4th grade spirit disaster. Pagkatapos kong makalusot, mapapalitan ko na ang high grade sword comprehension pellet. Pagkatapos kong maunawaan ang one with the sword, pupunta ako sa Blood Cloud sect. Napaisip si Ye Zuan sa kanyang sarili habang papasok siya sa Hu Fort. Sa katunayan, naipadala na ng kabataang may purple na buhok ang kanyang larawan sa 18 celestial demon castles. Gayunpaman, may kakayahan si Ye Zuan na baguhin ang kanyang hitsura, kaya naman nakapasok siya sa Hu Fort. Hanggat kaya niyang pagnakawan ng Hu Fort, makakalusot si Ye Zuan sa 4th grade spirit disaster. Pagdating niya malapit sa Hu Clan, ginamit niya ang kanyang Eye of Perception para maramdaman ang paligid. Natuklasan niya na mayroong 2 aura ng 6th grade spirit disaster sa Hu Clan. Hindi tama.
Ang isa sa kanila ay mas malakas pa kay Sun Takeshi. Baka umabot pa siya sa 7th grade spirit disaster. Nang inag ang puso ni Yezuan. Ang 7th grade spirit disaster ay wala sa kanyang inaasahan. Nahulaan niya na ang taong ito ay dapat mula sa sect of the God of Ghosts. Dapat siya ay mula sa sect of the God of Ghosts. I wonder kung nandito siya para imbestigahan ang Corpse the Wist o ako, ang wanted na kriminal na Some Iris 100 Ghost Sect at Nether Ghost Sect. Hindi ito maisip ni Yezuan, ngunit hindi siya actress ng ganoon lang. Kaagad, nakahanap siya ng isang liblib na lugar at sinira ang kawalan. Nang magbukas ang void, ang kanyang clone, si Feng Wuchen, at Sun Takeshi ay agad na dumating sa Hu Fort. Sun Takeshi, may 7th grade spirit disaster expert sa Ho Clan. Magkunwaring bibisitahin mo siya at tingnan kung sino siya, sabi ni Yezuan kay Sun Takeshi. Oo, matapos matanggap ang order, naglakad si Sun Takeshi patungo sa Ho Clan. Ang tatlong dakilang angkan ng demonic 18 houses ay may magandang relasyon sa isa't isa. Palihim silang nag-ayos ng mga kasal at magkasamang nabuo. Matapos ihayag ni Sun Takeshi ang kanyang pagkakakilanlan, matagumpay siyang nakapasok sa Ho Clan. Naghintay sa labas sina Yezuan at Feng Wuchen. Gayunpaman, hindi lumabas si Sun Takeshi kahit na pagkatapos ng mahabang panahon. Gamit ang Eye of Control, makokontrol ni Yezuan si Sun Takeshi at makapag-utos sa kanya. Gayunpaman, hindi makausap ni Sun Takeshi si Yezuan sa kawalan tulad ni Luo Luo. Sa makatuwid, hindi alam ni Yezuan kung ano ang nangyayari sa loob. Nahulaan lang niya na may pinipigilan si Sun Takeshi at hindi siya makaalis. Gayunpaman, hindi nagtagal, isang abiso ang tumunog sa isipan ni Yezuan. Ding! Wala sa kontrol si Sun Takeshi. Ang abiso na ito ay hindi kailanman lumitaw dati. Nang marinig ni Yezuan ang abiso, hindi niya maiwasang manginig. What? Out of control? How is that possible? Nagulat si Yezuan. Kung walang tulong mula sa labas, imposible para sa Sun Takeshi na makatakas mula sa kontrol. Pagkatapos ng lahat, ang Eye of Control ay hindi isang kagandahan. Ito ang unang pagkakataon na nakatagpo si Yezuan ng ganoong sitwasyon. Ang eksperto sa kalamidad ng espiritu ng ikapitong baitang na iyon ay kinokontrol si Sun Takeshi. Agad namang nag-react si Yezuan. Hindi lang iyon, ang unang taong naisip niya ay ang bangkay na lalaki. Nagawa ng corpseman na magtanim ng ghost fetus sa mga tao. Ganyan naging ghost corpse si Feng Wuchen. Nang nagulat siya, Sok, anak, hindi ko ini-expect na ihahatid mo ang sarili mo sa akin. Sa tingin mo ba hindi na kita mahahanap pagkatapos burahin ang bangkay na lalaking Mark? Biglang, isang pamilyar na boses ang tumunog sa tenga ni Yezuan. Nanginginig ang katawan ni Yezuan. Siya talaga ang bangkay na lalaki. Kasabay nito, naramdaman din niya ang papalapit na tatlong malalakas na aura, isang multo na bangkay ng ikapitong baitang disaster at dalawang dalubhasa sa kalamidad ng espiritu sa ika-6 na baitang. Ang isa sa kanila ay si Sun Takeshi, at ang isa ay ang ninuno ng pamilya Ho. Ang tatlong eksperto ay mabilis na lumapit kay Yezuan. Hindi maganda. Nagbago ang mukha ni Yezuan. Hindi niya inaasahan na ang corpseman ay magpapadala ng bangkay ng multo sa Hu Family Fort. Nakontrol pa niya ang Hu Family Fort noon pa man. Ito ay mahirap. Ang mga nasa ibaba ng 5th grade spirit disaster ay hindi isang banta sa kanya. Gayunpaman, mayroong dalawang eksperto sa kalamidad ng espiritu sa ika-6 na baitang at isang bangkay ng multo ng ikapitong baitang espiritu disaster sa kanyang harapan. Agad siyang nakaramdam ng matinding pressure. Gayunpaman, hindi siya agad na nakalusot sa kawalan at umalis. Bastard, how dare you destroy my Chang family and make me your servant? Ngayon, ipaghihiganti ko ang kahihiyan ko. Nabawi ni Sun Takeshi ang kanyang kalayaan. Dahil ngayon lang siya nat-animan ng multo na fetus, hindi naging problema sa kanya ang magsalita. Noon, madali siyang nasupil ni Yezuan dahil tinambangan siya ng sarili niyang mga tao. Ngayong may mas malalakas ng eksperto, hindi na makakatakas si Yezuan. Kabanata 1048, sa itaas ng ulo ng iron-faced ghost corpse ay isang puting bungo. Ginagamit ng corpse ghost the Wist ang bungo na ito para kausapin si Yezuan.
Haha, pinagtaksilan ka ng lingkod mo at sinabi niya sa akin ang lahat tungkol sa iyo. Hindi ko inaasahan na magkakaroon ka ng banal na kakayahan. Para sa akin, ang mga banal na kakayahan ay mas makapangyarihan kaysa sa iyo. Panipi, ibinuka ng puting bungo ang bibig at sinabing, haha, kahit patayin mo ako, hindi mo makukuha ang divine ability na ito. Tumaas ang sulok ng bibig ni Yezuan. No matter, basta ipinipino kita para maging ghost corpse, masunurin mong iluluwa. Ang puting kalansay ay nagpatuloy sa pagsasalita, ang tono nito ay puno ng hindi pa nagagawang kumpiyansa. Sa ganitong sitwasyon, hindi makakatakas si Yezuan kahit na mayroon siyang mga pakpak, maliban kung ginamit niya ang Eye of the Void para umalis. Gayunpaman, hindi handang umalis si Yezuan. Kung gusto niyang umalis ay umalis na siya bago dumating ang kabilang partido. Sa ngayon, gusto niyang makipag-away sa kabilang partido. Brat, I know that you have a technique to escape, pero hindi ka pa umaalis. Do you think that you can deal with the three of them? Nagpatuloy ang corpse ghost dawist. Tama na yan. Tumango si Yezuan. Since that's the case, then there's no need to speak anymore. Capture him. Sa ilalim ng dagandong ng corpse ghost dawist, ang ghost corpse at ang mga ninuno ng dalawang dakilang pamilya ay sumisingil. Kasabay nito, mayroon ding dalawang multo ng 6th grade spirit disaster. Halika, namilog ang mga mata ni Yezuan. Sa sumunod na sandali, lumitaw si Luoluo sa tabi niya. Naintindihan ni Feng Wuchen ang Union of Man and Sword, kaya ang lakas niya ay mas mataas kay Chang Wei. Nakalusot din si Luoluo sa 3rd grade spirit disaster, kaya hindi magiging problema para sa kanya na harapin ang ancestor ng Hu family. Para sa ghost corpse ng 7th grade spirit disaster, ito ay ipauubaya kay Yezuan. Mata ng kaluwalhatian, ipatawag ang Golden Armored War God. Hindi na nagpigil si Yezuan at ibinunyag ang kanyang mga trompeta. Sa panahong ito, ang cultivation ni Wei Zhenchen ay tumaas na sa 5th grade spirit disaster, kaya naman nagkaroon siya ng lakas ng loob na hamunin ang corpse ghost dawist, isang 7th grade spirit disaster ghost corpse. Kumislap ang mga mata ni Yezuan habang kaharap niya ang tatlong eksperto na sumusugod sa kanya. Sa susunod na sandali, ang Golden Armored War God ay nagpalapot ng isang higanteng gintong espada. Half-half. Ang gintong dakilang espada ay nahulog na parang kulog. Bagamat ang gininto ang greatsword ay hindi nasaktan ang sinuman, ang malakas na epekto ay nagpang-inig sa mga buto ni Sun Takeshi. Gotcha. Parehong si Sun Takeshi at ang elder ancestor ng Hu clan ay may malutong na tunog na nagmumula sa kanilang mga balikat. Pareho silang nawala ng braso bawat isa. Gayunpaman, ang elder ancestor ng Hu clan ay matagal nang naging bangkay ng multo. Mabilis na gumaling ang aswang fetus sa kanyang katawan. Isang imperfect fusion ghost fetus. Masyadong mabagal ang kanyang healing speed kumpara kay Feng Wuchen. Luoluo, mabilis na tapusin siya. Nagmamadaling sinabi ni Yezuan kay Luoluo. Naiintindihan. Nakagawa na si Luoluo ng mahigit 100 clone. Inihagis niya ang kanyang letigo sa pagtatangkang pigilan ang patriarch ng Hu clan. Gayunpaman, sa sandaling ito, mabangis na multo na pumapilipit na luha. Ang iron-faced ghost corpse ay nilaslas gamit ang kanyang longsword. Kaagad, mahigit 100 mabangis na multo ang sumugod. Ang ferocious ghost twisting tears ay nakuha mula kay Yuan Wuxen. Ito ang orihinal na martial art ng ghost corpse artist. Napaka-normal para sa iron-faced ghost corpse na malaman ito. Gayunpaman, ang ferocious ghost twisting tears na ginamit niya ay ilang beses na mas malakas kaysa kay Yezuan. Ang mga mababanggas na multong ito ay hindi sumugod kay Yezuan. Sa halip, sumugod sila patungo sa Luoluo. Naglakas loob ka bang hawakan si Luoluo? Naningkit ang mga mata ni Yezuan. Mabilis niyang inabot at napabuga ng hangin. Isang higanteng gininto ang kamay ang biglang lumitaw. Pagkatapos, nagwalas ito ng mabangis. Sa isang iglap, ang mga mabangis na multo na iyon na hindi pa naghihiwa-hiwalay ay nahuli at nagkalat. Nang mawala ang mabangis na mga multong ito, lumitaw ang isa pang higanteng gininto ang kamay. Sa pagkakataong ito, hindi nito pinupuntirya ang iron-faced ghost corpse. Tina-target nito ang nakatatandang ninuno ng Hu clan. Gotcha. Ang nakatatandang ninuno ng Hu clan ay nahuli ng higanteng gininto ang kamay. Napasigaw siya sa sakit.
Magandang pagkakataon. Sinamantala ni Luo at ng kanyang mga clone ang kanilang mga latigo. Daang patong ng kadena, hindi mabilang na mga latigo ang sumugod patungo sa nakatatandang ninuno ng Ho Clan na parang kidlat. Kaagad pagkatapos, hindi mabilang na pulang apoy ang umatake sa kanya. 7 kulay na demonic flames. Hindi lamang iyon, ngunit ginamit din ni Luo ang tuft ng gininto ang buhok, na nagpapataas ng lakas nito ng husto. Ang 7 kulay na apoy ay pumasok sa katawan ng elder ancestor ng Ho Clan. Pagkatapos ng sinag ng 7 kulay na liwanag, biglang sumabog ang katawan ng elder ancestor ng Ho Clan. Boom! Hindi mabilang na mga piraso ng laman at dugo ang lumipad palabas. Ang nakatatandang ninuno ng Ho Clan ay hinaypan. Naputol din ang multong fetus. Ang orihinal na 3-on-3 ay biglang naging 3-on-2. Kinuha ni Yesuan ang inisyatiba upang bawasan ang miyembro ng kalaban at kinuha ang kalamangan sa isang iglap. Oh, ito ba ang kapangyarihan ng isang banal na kakayahan? Sarap na sarap ang puting bungo. Malinaw na sadyang hinayaan nitong subukan ng elder ancestor ng Ho Clan ang tubig para makita ang kapangyarihan ng dragon catching hand. Nakita rin ni Yesuan ang puntong ito, dahil ang bangkay ng multo ng ikapitong antas na spirit disaster ay hindi gumawa ng anumang paggalaw matapos itong maglaslas gamit ang fierce ghost twist. Luo, tulungan mo si Feng Wuchen at patayin si Sun Takeshi. Si Yesuan ay hindi mapakali sa sobrang pag-aalala dahil mabilis siyang sumigaw. Si Feng Wuchen ay nasa 5th grade spirit disaster at malapit nang makapasok sa 6th grade spirit disaster. Naintindihan din niya ang unyon ng tao at espada. Sa one-on-one na sitwasyon, hindi magiging problema para sa kanya ang pakikitungo kay Sun Takeshi. Ngayon, kasama si Luo at ang Golden Armored Battle God, tiyak na mapapatay si Sun Takeshi. Gayunpaman, ang ikinagulat ni Yesuan ay ang pinaplano ng Corpse Man. Kung ang Corpse Man ay umatake ng buong lakas sa simula, hindi niya magagawang patayin ang elder ancestor ng Ho Clan ng ganoon kadali. Nang makitang tumigil sa pag-atake ang bangkay ng aswang, isang sumigaw si Sun Takeshi, taong bangkay, ano ang kahulugan nito? Wala lang, naramdaman ko lang na medyo hadlang ka. Nang matapos magsalita ang Corpse Man, biglang inatake ng 7th grade spirit disaster ghost corpse at pinatay ang ghost spirit na nawala sa kontrol pagkatapos ng pagkamatay ng elder ancestor ng Ho Clan. Nagulat si Sun Takeshi nang marinig niya ito. Ngayon lang, ang ghost corpse ay nagtanim ng isang ghost fetus sa kanyang katawan, tinulungan siyang makatakas mula sa kontrol ni Yesuan at tinulungan siyang maghayganti. Pero ngayon, gusto na talaga ng Corpse Man na patayin siya. Buti na lang at hindi pa nag-merge ang ghost fetus sa katawan niya, tulad ni Feng Wuchen noon. Kaya naman, kaya pa niyang gumanti. Taong bangkay, ipaglalaban kita. Umungol si Sun Takeshi at biglang sinunggaban ang bangkay ng aswang. Masobrahan mo ang iyong sarili. Malamig na sumangot ang bangkay. Pagkatapos, ang bangkay ng multo ay naglaslas muli gamit ang kanyang espada. Mabangis na ghost twist break. Sa pagkakataong ito, ang kapangyarihan ng ferocious ghost twist break ay ilang beses na mas malakas kaysa dati. Hindi ito napigilan ni Sun Takeshi at agad na napalibutan ng ferocious ghost. Ang kanyang laman ay baliw na pinunit ng mabangis na aswang, at wala pang kalahating segundo, siya ay naging isang tumpok ng mga buto. Hindi lang iyon, nagdusa din ang ghost spirit ni Sun Takeshi. Napakalakas, ang bangkay ng aswang ito ay naunawaan din ang unyon ng tao at espada. Nagtaas ng kilay si Yesuan. Sa wakas ay naunawaan na niya kung bakit ganoon na lamang ang tiwala ng Corpse Man. Ito ay dahil naintindihan ng bangkay ng multo ang union of man and sword. Kabanata 1049. Brat, hindi ka na makakatakas this time. Nang bumagsak ang bangkay ni Chang Wei sa lupa, malamig na sinabi ng Ghost Daoist. Ganun ba? Tumayo si Yesuan sa lupa at tumingin kay Luo, Feng Wuchen, at ang Golden Armored Battle God na papalapit sa kanya. Napuno ng kumpiyansa ang kanyang puso. Sa ngayon, 4 laban sa 1. Higit pa rito, si Yesuan ay mayroon pa ring banal na kakayahan. Hindi pa rin tiyak kung sino ang huling tatawa. Gayunpaman, naramdaman ni Yesuan na may mali. Desidido ang Ghost Daoist na hulihin siya ngayon, pero bakit wala siyang ginagawa? Hehe, tikman mo ang galaw na ito, Evil Spirit Possession. Whoosh!
Nang matapos magsalita ang Ghost Dawist, isang malakas na bagzo ng hangin ang biglang umihip. Nanginginig ang katawan ni Ye Zuan habang nakatalikod siya. Nakita niya ang isang itim na anino na umaalis sa katawan ni Feng Wuchen at lumilipad patungo sa kanya. Hindi maganda. Nagbago ang mukha ni Ye Zuan. Masyadong biglaan ang eksenang ito at nahuli siya sa kawalan. Sa oras na mag-react siya ay nasa harapan na niya ang itim na anino at nag-drill sa kanyang katawan. Sa sumunod na sandali, naramdaman niyang hindi makagalaw ang kanyang katawan. Ni hindi niya maiikot ang kanyang true chi. Para siyang na-stroke. Hindi maganda, Luo. Nagmamadaling humingi ng tulong si Ye Zuan kay Luo. Kasabay nito ang pagkislap ng kanyang mga mata nang buksan niya ang isang walang laman na pinto. Sok. I finally found this opportunity. How can I let you escape? Ngumisi ang Ghost Dawist. Kasunod nito, biglang tumaas ang aura ng iron-faced ghost corpse habang umaarangkada ito patungo kay Luo. 8th grade spirit disaster. Nagulat si Ye Zuan. Hindi niya akalaing nagtatago ng lakas ang bangkay ng aswang. Hindi katakataka na ang Ghost Dawist ay sobrang kumpiyansa. Ikatlong baitang espiritu disaster at ikawalong baitang espiritu disaster. Nagkaroon ng pagkakaiba ng 5 kaharian sa pagitan nila. Kahit na maging pakpak si Ye Zuan, hindi siya makakatakas. Inihayag ng bangkay ng multo ang tunay nitong lakas at sumugod kay Luo. Nang ihahampas na ni Luo ang kanyang latigo, sinipsip siya sa storage space ni Ye Zuan. Young Master, palabasin mo ako. Nagmamadaling sabi ni Luo. Hindi, papatayin ka agad. Sagot ni Ye Zuan. Kung hindi niya itinago si Luo, maaaring itinapon siya ni Luo sa void door, ngunit siya ay namatay. Nang matapos magsalita si Luo, dumating na ang bangkay ng multo sa tabi ni Ye Zuan. Kahit napalayain si Luo ngayon, wala itong silbi. Tapos na, namutla ang mukha ni Ye Zuan. Hindi niya inaasahan na may gagawin ang corpse man kay Feng Wuchen. Kahit ang kanyang Eye of Revelation ay hindi napansin. Malinaw, ang corpse ghost man ay sadyang hinayaan siyang kontrolin si Feng Wuchen. Kahit si Feng Wuchen mismo ay hindi alam ito. Dahil dito, matagumpay siyang nahuli ng corpse ghost man. Sa ngayon, si Ye Zuan ay parang isang nakakulong na hayop. Kahit na gumamit siya ng 10,000 ancestral swords, wala itong silbi. Sok. Anak, nahulog ka na rin sa kamay ko. Ang puting bungo sa di kalayuan ay tuwang-tuwa. Matapos magtrabaho ng napakatagal, sa wakas ay nahulog na sa kanyang mga kamay si Ye Zuan. Ngayon, makakamit niya ang isang banal na kakayahan. Whoosh! Sa sandaling ito, umalangaw ang tunog ng isang bagay na bumabagsak sa hangin. Kahit na si Feng Wuchen ay pinakialaman ng corpse ghost man, nasa ilalim pa rin siya ng kontrol ni Ye Zuan. Isang sword ray ang lumipad patungo kay Ye Zuan, naghahanda na itapon si Ye Zuan sa void door. Malamig na ngumuso ang corpse ghost man. Direktang winasak ng ghost corpse ng 8th grade spirit disaster ang sword ray. Si Feng Wuchen ay nasa 5th grade spirit disaster, ngunit ang ghost corpse na ito ay nasa 8th grade spirit disaster. Higit pa rito, naintindihan din nito ang union of man and sword. Hindi talaga may kukumpara ang dalawa. Napakaganda ng serbisyo mo para mahuli ang batang ito. Pero hindi na kita kailangan. Mamatay ka. Sa ilalim ng utos ng corpse ghost man, muling sumalakay ang ghost corpse ng 8th grade spirit disaster. Teka, bibigyan kita ng divine ability. Mabilis na sumigaw si Ye Zuan. Gayunpaman, hindi ito binili ng corpse ghost man. Sok, hindi na kailangan. Kapag napino nakita bilang isang bangkay ng multo, natural na makukuha ko ang divine ability na ito. Malamig ng inisyon ng corpse ghost man. Sa kanyang cultivation, ang pagpino sa isang 3rd grade spirit disaster kid na tulad ni Ye Zuan sa isang ghost corpse ay isang pirasong cake lang. Corpse ghost man, F** ang lola mo. Hindi napigilan ni Ye Zuan na umungol. Dahil nahuli na siya ng corpse ghost man, malinaw niyang nakontrol muli si Feng Wuchen. Hindi na niya kailangang alisin si Feng Wuchen. Bagamat hindi masama ang kakayahan ni Feng Wuchen at perpektong makakasama sa isang ghost fetus, na ginagawa siyang mas malakas kaysa sa mga ordinaryong bangkay ng multo, ang corpse ghost man ay kasalukuyang naglalabas ng kanyang galit kay Feng Wuchen.
O sa halip, ginagamit niya si Feng Wuchen para magdiwang. Nang sisilakay na ang bangkay ng multo, umungal si Yezuan, Wei Zhenchen, patayin mo ako. Ano? Ang pangungusap na ito ay natakot sa corpse ghost man. Nang lumingon ang bangkay ng multo, natuklasan nito na ang Wei Zhenchen sword na nasa kamay ni Yezuan ay biglang lumipad at tumagos sa puso ni Yezuan. Rip! Sa malutong na tunog, ang puso ni Yezuan ay direktang tinusok ng Wei Zhenchen sword. Damaloy ang dugo sa kahabaan ng espada. Hindi. Angle ang corpse ghost man. Hindi niya inaasahan na pipiliin ni Yezuan na magpakamatay. Bukod dito, nasa ilalim mismo ng kanyang ilong. Ang bangkay ni Yezuan ay nahulog mula sa langit. Gulat na tinitigan ng bangkay na aswang ang bangkay. Kung nabubuhay pa si Yezuan, ang corpse ghost man ay maaaring gawing isang multo na bangkay. Sa oras na iyon, kukopyahin ni Yezuan ang Dragon Capturing Hand. Gayunpaman, kapag namatay si Yezuan, kahit na siya ay naging isang bangkay ng labanan, hindi na niya maaalala ang kanyang buhay. Ang mga bangkay ng labanan ay mga patay na bagay, ngunit ang mga bangkay ng multo ay buhay pa rin. Kapag namatay si Yezuan, mawawalan na ng silbi ang Dragon Capturing Hand. Gayunpaman, tulad ng nadurog ang puso ng corpse ghost man, biglang sumabog si Feng Wuchen ng buong bilis at sumugod kay Yezuan. Kaagad pagkatapos, lumitaw muli si Luoluo. Bago pa makapag-react ang corpse ghost man, mabilis niyang ginapos si Feng Wuchen ng mahabang latigo at marahas na hinampas siya. Sa oras na ito, may nangyaring ikinagulat ng corpse ghost man. Si Yezuan, na ang puso ay tinusok na, ay biglang nagmulat ng kanyang mga mata. Isang void door ang lumabas ng wala saan. Pagkatapos, hinampas ni Luoluo ang kanyang palad at pinapasok si Yezuan sa void door. Kasabay nito, hinayla niya si Feng Wuchen sa void door. Corpse ghost man, F** ang lola mo. Ang pangungusap na ito ay nagmula sa kabilang panig ng void door. Ang boses na ito ay malinaw na kay Yezuan. Ano, ito ay imposible, ito ay imposible. Sa wakas ay nag-react ang corpse ghost man. Ngayon lang, tinusok ni Yezuan ang kanyang puso sa ilalim mismo ng kanyang ilong. Paano pa siya nabubuhay kung ang puso niya ay tinusok? Gayunpaman, kung patay na siya, ano ang nangyari sa sigaw na iyon ngayon? Iyon ay malinaw na boses ni Yezuan. Imposible ito. Hindi siya battle corpse. Paanong hindi siya mamamatay? Ungol ng corpse ghost man. Sa oras na ito, ang void door ay nakasara na. Kabanata 1050. Bagamat hindi niya alam kung ano ang nangyayari, nagkamali ang corpse the Whist sa pagkakataong ito. Pinanood niya ang pagpasok ni Yezuan sa void door at pumunta sa isang lugar na hindi kilala. Kawili-wili, mas lalo akong interesado sa iyo ngayon. Maghintay hanggang sa gawing isang bangkay ng multo ka, pagkatapos ay magiging akin ang mga sekreto mo. Ang corpse the Whist ay hindi nalungkot. Sa halip, tumawa siya ng malakas. Kasabay nito, sa Snowwind Manor. Huff, buti na lang mabilis ako. Halos mamatay si Yezuan. Gayunpaman, hindi siya makagalaw dahil pinagmumultuhan siya ng masamang espiritu. Ni hindi niya may ikot ang kanyang true chi. Ang masamang espiritong ito ay dating nagtatago sa bangkay ni Feng Wuchen, kaya hindi ito napansin ni Yezuan. Malapit na yun. Akala ko tapos na si Young Master for this time. Tinapik ni Luoluo ang kanyang dibdib. Kung iisipin ang nakaraang eksena, sobrang nakakakilig pa rin. Ang pagtutulungan sa pagitan nila ay perpekto. Maaari lamang itong ilarawan bilang walang kamali-mali. Sa sandaling ito, si Wei Zhenchen ay nakadikit pa rin sa dibdib ni Yezuan. Hindi niya nakayanang bunutin ito. Ito ang unang pagkakataon na gumawa siya ng isang bagay tulad ng pagpatay sa kanyang amo. Sina Wei Zhenchen at Luoluo ay mga subordinate ni Yezuan. Hindi na kailangang kausapin sila ni Yezuan. Gayunpaman, ngayon lang sumigaw si Yezuan para marinig siya ng corpse the Whist. Kung hindi, si Feng Wuchen ay napatay ng multo na bangkay ng 8th grade. Spirit disaster. Anuman ang mangyari, sa pagkakataong ito, maaari itong ituring na isang malapit na tawag. Bukod sa paggamit ng ilan sa kanyang mga trump card, hindi natalo si Yezuan. Ang masamang espiritu ng corpse the Whist ay ginawang pile si Yezuan sa loob ng 5 minuto. Pagkalipas lamang ng 5 minuto ay nabawi niya ang kanyang kakayahang kumilos at gamitin ang kanyang true chi.
Corpse Dawist, damn you. This time hindi gumana ang trick mo. Tingnan natin kung paano mo ako mahuhuli sa susunod. Bamulong si Yezua na parang nakaligtas lang siya sa isang kalamidad. Nakakainis talaga itong Corpse Dawist na ito. Young Master, kapag napatay mo siya, tandaan mong iwan mo ang bangkay niya para hagupitan ko. Hindi napigilan ni Luo na sabihin. Walang problema, agad namang sumang-ayon si Yezuan. Hindi lang gusto ni Luo na hagupitan ang bangkay, maging siya ay gustong gawin ito. Kung mahuli niya ang Corpse Ghost Man, tiyak na mahuhuli niya ang isang grupo ng mga Super Supreme Saint Beast, pagkatapos ay pahirapan ang Corpse Ghost Man ng 10 hanggang 8 beses. Doon lang niya malulutas ang puot sa kanyang puso. Kritikal ang sitwasyon ngayon, bagamat mayroon pa ring clone si Yezuan sa Eastern Continent, at hindi siya mamamatay. Malamang naiiyak si Yezuan sa kanyang sarili kapag naiwan siyang may isang clone lang. Yezuan, nakabalik ka na. Sa sandaling iyon, biglang sumugod ang isang figure. Si Feng Wuan iyon. Tahimik na tumanggaw si Yezuan at sumulyap kay Feng Wuchen. Sinundan ni Feng Wuan ang kanyang tingin at napagtanto na bumalik din si Feng Wuchen. Gayunpaman, walang ekspresyon sa mukha ni Feng Wuchen. Mas malamig pa siya kaysa kanina. Kuya, bumalik ka na rin, nagmamadaling sabi ni Feng Wuan. Ito, walang gustong itago si Yezuan, kaya diretso niyang sinabi, Wuan, may nangyari kay Wuchen. Nawala lahat ng alaala niya. Ano? Nawala ng memorya. Nang marinig ito, nanginig ang katawan ni Feng Wuan. Hindi ba't ang pagkawala ng kanyang alaala ay nangangahulugan na hindi niya nakilala ang kanyang nakababatang kapatid? Ngunit sa sandaling iyon, nagpatuloy si Yezuan, gayunpaman, si Wuchen ay nasa 5th grade spirit disaster na ngayon at malapit nang makapasok sa 6th grade spirit disaster. Higit pa rito, naintindihan na niya ang Union of Man and Sword. Boom! Ang pangungusap na ito ay nag-iwan kay Feng Wuan na ganap na natulala. Noong huling bumalik si Yezuan, nasa 5th grade true energy disaster na siya. Sapat na yun para mabigla siya. Sa pagkakataong ito, ibinalik ni Yezuan si Feng Wuchen. Una, sinabi niya na nawala ang mga alaala ni Feng Wuchen. Ngayon, sinabi niya na si Feng Wuchen ay nakalusot sa 5th grade spirit disaster at naunawaan ang Union of Man and Sword. Sa ilang sandali, hindi alam ni Feng Wuan kung dapat ba siyang matuwa o mag-alala. Si Wuchen ay nagkaroon ng hindi inaasahang pagkikita at nakapasok sa 5th grade spirit disaster. Gayunpaman, nawala ang kanyang mga alaala. Kasabay nito, mayroon pa rin siyang kakayahan na magsalita. Nakaisip si Yezuan ng isang dahilan on the spot. Huminto sandali si Feng Wuan at sinabing, tatawagan ko sina ama at lola. Ang Panginoon sa rehiyong ito, ang 10,000 Flower Valley, ay nagkaroon lamang ng 1st grade spirit disaster ancestor. Ngunit ngayon, nasa 5th grade spirit disaster si Feng Wuchen, na higit pa sa sapat para duminahin ng Winsnowvilla ang rehiyong ito. Hindi nagtagal, si Zhu Hong, Feng Wenyao, at ang iba pa ay nagtipon lahat sa patio ni Yezuan. Kahit na si Feng Wuchen ay kontrolado ni Yezuan, hindi nagtanong si Yezuan ng anuman kay Feng Wuchen. Si Feng Wuchen ay nahuli ng Corpse Ghost Man dahil sa kanya. Sa makatuwid, mayroon ding responsibilidad si Yezuan. Nanumpa na, si Yezuan na patayin ng Corpse Ghost Man at ibalik si Feng Wuchen sa kanyang orihinal na estado. Para kay Yuan Wuxan, si Yezuan ay ginayuman na ni Luo at nanatili sa Snowwind Manor. Hindi magiging mababa ang mga tagumpay ng batang ito sa hinaharap. Ngayon, naubos na ni Yezuan ang lahat ng kanyang trump card. Sa makatuwid, nanatili siya sa Snowwind Manor para magpahinga. Young Master, ano ang susunod nating gagawin? Sa looban, umupo si Luo sa tabi ni Yezuan at nagtanong. Dahil si Feng Wuchen ay sadyang kinokontrol ng Corpse Ghost Man, kung gayon ang Blood Cloud Cult na iniwan ni Feng Wuchen ay maaari ding sadyang iwan ng Corpse Ghost Man. Sa makatuwid, maaari itong maging isang bitag. Pagkatapos magsalita ni Yezuan, huminto siya at nagsabi, sa makatuwid, gusto kong ipasa ang impormasyong ito sa Sect of the God of Ghost at hayaan silang mag-imbestiga. Magandang ideya iyon. Ang Blood Cloud Cult ay isang direktang subordinate ng Sect of the God of Ghost. Masipag din nilang iniimbestigahan ang kinaroroonan ng Corpse Ghost Man. Baka hindi siya pinansin ng Sect of the God of Ghost.
Gayunpaman, paano natin pinaniniwalaan tayo ng sekta ng Diyos ng Ghost? Napakurap si Luo at nagtanong. Simple lang iyon. Hayaan mo lang akong kontrolin ang isang disipulo ng Sect of the God of Ghost. Kung ilantad ko ang Blood Cloud Cult bilang isang disipulo ng Sect of the God of Ghost, tiyak na makakaakit ito ng atensyon. Pagkatapos, magpapadala sila ng mga tao para mag-imbestiga. Walang iniisip na sagot ni Yezuan. Kung gayon, pinakamahusay na kontrolin ng isang alagad na may mas mataas na kaharian at katayuan. Saka lamang ito makakaakit ng pansin, paalala ni Luo. Tumango si Yezuan. Sa kanyang kasalukuyang kaharian, hindi naging problema para sa kanya na kontrolin ang isang 6th grade spirit disaster. Gayunpaman, ang isang 6th grade spirit disaster na disipulo ay isang panlabas na disipulo lamang sa Sect of the God of Ghost. Sa makatuwid, ang kanyang plano ay unang pumasok sa 4th grade spirit disaster, pagkatapos ay kontrolin ang isang 7th grade spirit disaster na disipulo ng God of Ghost at gawin siyang mag-ulat pabalik sa Sect of the God of Ghost. Gayunpaman, kakailanganin ng maraming oras upang may sigawa ang gayong plano. Kung ang Corpse Ghost man ay wala sa Blood Cloud Cult, hindi magkakaroon ng maraming oras para tapusin ang misyon. Para sa kapakanan ng kaligtasan, nanatili si Yezuan sa Snowwind Manor hanggang madaling araw. Hinintay niyang dumaan ang cooldown ng kanyang trump card bago muling sumibak sa kawalan. Sa pagkakataong ito, diretso siyang bumalik sa Hooklands Fort. Sa dati niyang plano, hanggat nasamsam niya ang Hooklands Fort, makakalusot siya sa 4th grade spirit disaster. Gayunpaman, bigla niyang nakatagpo ang bangkay ng multo ng Corpse Ghost man ng 8th grade spirit disaster at walang magawang makatakas. Nahulaan niyang nakaalis na ang Corpse Ghost man, kaya gusto niyang bumalik para makakuha ng interes. Gayunpaman, nang bumalik siya sa Hooklands Fort, ang kanyang puso ay marahas na ng ineg. Sa loob ng saklaw ng kanyang mga pandama, wala ni isang buhay na tao. Ang buong Hooklands Fort ay naging ghost town.